Magandang araw sa inyong lahat. So lesson 5 na tayo sa hiragana, no? Actually last lesson na to, no? So ang pag-aralan natin dito is yuon at saka sukuon. So dito tayo mag-uumpisa sa yuon. At saka pangalawa na to or panghuli na ko na to i-explain. So may kahulugan siya, no? Ito ay ginagamit o kombinasyon ng isang i-sound na hiragana tulad ng ki, shi, ni, hi, mi, ri, gi, ji, bi, pi. So ito lahat yung i-sound ng hiragana, no? So at maliit na ya, yu. So ang gagawin lang natin para dali lang ma-familiarize o ma-memorize tong yuon is yung maliit na ya at saka yu, idagdag lang natin dito sa mga e-sound characters na hiragana, no? So may example ako dito para dali maintindihan, no? Itong siya at saka siya, magkaiba ang meaning at saka magkaiba ang sound, no? Ito is dalawang pantig, no? So siya. To sound siya, no? So normal lang siya na hiragana. Pag yun kasi is magiging siya or shu or sho. So hindi siya big letter Y, small letter Y siya, no? So magiging siya. Ganun yung pagkasulat niya, no? Another example, kiya. So iba yung meaning niya, dalawang So dalawa siyang hiragana characters. Pag yuon kasi magiging kya, kyu, kyo. So may chart ako dito, no, para madaling maintindihan o madaling ma-memorize. Alam niyo na yung basic hiragana, no? Basic hiragana. Alam na natin to kasi in-explain ko na to sa previous videos natin, no? So ang dali lang i-memorize kasi alam na natin tong ya, yu at saka yo. So idugtong lang natin, no, sa lahat ng Japanese characters na i-sound hiragana characters. So yun lang, makakasulat na kayo dito, no? So sa sa English alphabet dito na lang. Sa English alphabet ito ay ki, ya. Ito naman is kya. So example, wag mo nang alalahanin to, dito tayo, no? So kiya or kya, dalawang syllables or dalawang pantig, ito is isa lang ang pantig, no? So yun na, tapos na tayo, no? I-memorize na natin tong chart na to para sa susunod pag may encounter tayo na mga words, mababasa na natin. So dito naman tayo sa sukuon. So ito ay isang small tsu, hindi siya malaking tsu, no? Maliit siya. So paano natin to gagamitin, no? Ito ay ginagamit para patigilin o pahabain ng kaunti ang unang katinig ng susunod na syllable. So in short, sa madaling salita, may example tayo dito, no? For example, kite. So pinahaba niya ang unang katinig, no? Hindi siya ganito, no? Hindi siya kite. So pagiging kite. So ang meaning ng kite, stamp, or sa English alphabet pa to. So pinahaba ang unang sound kaya magiging dalawang konsonantong te. Kite. 'Di ba? So number 2 examples, no? Sample, gakko. So gakko means school. So hindi siya gakko. Parang huminto ka ng kaunti, no? Pinahaba mo yung sound. So itong K na to magiging double consonant, no? So yun lang. Maraming salamat po. So sana paki-share ito sa mga kaibigan nyo o gustong mag-aral ng Japanese kasi
ang purpose ko or may mission talaga ko, gusto ko na lahat ng Pilipino or Pinoy makapagsalita ng Japanese. Maraming salamat po. Yun lang. Sana po may natutunan.